elemento kasi pag-uusapan natin, ang tubig, lamang yan sa apoy. Tama. Diba? Kaso, ang problema, apoy siya ngayon eh. Apoy nga eh. Kasi Apoy. kukopiyan niya yung Xborg eh. So we'll see. It all depends on how AP Bren dictates on the early portion of the game. Kasi sa late game, definitely mahihirapan sila laban dito sa Xborg. Kahit pa sabihin natin meron silang Moskov. Pero yung group up potential kasi ng Smart Omega ay napakataas. Lalo't protektado sila ng Surge of Life mula kay Super Yoshi. Even though hindi nahi-heal yung armor ni Xborg, it's just the sheer front line of Smart Omega na kukulangin ng AP Bren in terms of damage. Technically, kailangan niya kasi bumabad and give damage. Yes. So, it's the best of both worlds for a utility plus additional damage nga para dito kay Ryzen. Now, checking in onto the lineup, kanina na-discuss natin for AP Bren, kamusta naman ba for Smart Omega? Parang mas plausible agad yung execution nila eh. Paano talaga? Mataas yung, basically ang tawag ko rito yung, yung objective control for Smart Omega. Kasi kapag tinignan mo yung lineup ng Omega rito, kahit anong objective yung kunin nila, towers man yan, turtles man yan, ang dami nilang threat. Nandyan yung ultimate fighter na si James na pwedeng tumalon sa backline, pwedeng i-force out yung heavy spin, meron silang feathered airstrike na threat, and there's also the combo mula doon sa Beatrix and pati na rin yung Kalea. Tapos protektado sila ng Last Insanity nung Xborg. Oh, protektodo yun eh. And imagine sa ating Infinix Keys to Victory, check nila pareho. Yes. Sinabi ni Wolf, take advantage of Super Yoshi's catch playstyle. Tapos yung mga XP laner na tempo controller, what better way to get a lapo for James? Sobrang dali. Kumbaga, kung padadaliin natin, Wait. plug and play lang kasi yung lineup dito ng Smart Omega. Napakadali paganahin. Alam mo kagad yung konsepto ng kanilang lineup. And makikita na lang natin yan kasi level 4 reliant din yung AP Bren eh, di ba? Alam mo, si Shizu tahimik lang ha. Hindi ganito dapat ang itsura ng Bea versus Moscow matchup. Yeah. Ang laki ng lamang ni Shizu. And ngayon, para sa pagong natin, mamaya natin tutukan yung gold lane. Medyo may nakita tayong flicker doon. Papasok sila Super Yoshi. Ayan na na-punish yung hindi tumamang final sila. Heavy spin. Tungkol sa kanya ni James. Ang papasok na membro ng Smart Omega. Pero si James Fox pa rin na magwawagi habang Aqua ay na maalam na nakadalawa. Itong si Ryzen, lumalabas na naman ng pagiging Class S. Yeah, this is what we meant with the objective control. Even though mistimed yung retribution ni Ryzen, it's very hard for AP Bren to actually contest objectives. Even though nakuha ni James Punks yun dahil nga medyo maaga yung retry ni Ryzen, it's just the sheer teamfight potential of Smart Omega na pwedeng ma-abuse sa early game. Yun nga lang, for AP Bren, masaya sila. Kasi even though nanalo ng maliit na objective dito yung Smart Omega, ang laki pa rin ng factor na hindi nila kailangan intindihin si Shizu sa gold lane. Parang wala muna silang pake. Shizu, independent na person ka muna dyan. Habang for AP Bren, ang laking factor nung nakita natin na may fail attempt para kay Lord JM. But on the other hand, AOG out para dito kay Lex Nova. Dalan sila James Punks, a possible chase. James may hipet. Okay, revitalize na gamit din si James ang napuruhan ng mga miyembro dito ng AP Bren. And X-Nova with a kill. Medyo maswerte pa sila kasi napunta kay X-Nova. Pero dito na si Sunny. Haabulin si Super Yoshi and Aqua with another. At grabe yung pagsugod at pagbawi ng AP Bren. Yeah, talagang counter-punish lang from the side of AP Bren. Medyo awkward din yung nangyari for Smart Omega kanina. Parang hindi sila decided kung lalaban sila o hindi. To the point na naubos ni Aqua yung shields, yung Firaga armor dito ni Ryzen. Kaya naman nung nawala yung potential Last Insanity counter-engage, nakita natin yung AP Bren nag-commit kagad doon sa lapu-lapu kasi siya na lang yung naiiwang frontliner na sinasabi natin kanina mahihirapan sila kapag walang dagdag tulong. So nung nawala si Ryzen, immediately for AP Bren, alam nila kaya nilang patayin yung lapu-lapu. Yeah, and so far, pag na-tilt mo kasi yung balance between the combo of Super Yoshi and James, hindi naman pwedeng bumabas si Super Yoshi alone. Now, talking about the gold laners naman, kanina sabi natin, mas mamaya natin mararamdaman. Pero they need an answer, they need a pick-off dito or kahit dalawan man lang agad. Isang level yung lamang ni Shizu. Well, hindi naman isang full level kasi may isa pang makiklear na kanan dito. Pero lilipat na si Shizu sa top lane. Ang gagawin na ng AP Bren dito is delay the potential turtle take of Smart Omega. Pwede silang makipaglambingan dito sa turtle kasi magpa-farm lang yung Moscow sa top. Mukhang hindi nga bibitawan din dito nila X-Nova yung posisyon nila. Although sa may RBM, nakatabi sila Super Yoshi. Maaligin, di tatantanan yung turtle. Okay, delikado ata dito pero yung final slash shot. Habang lasing sa rin pagsagot din sa si James Fox pa rin magwawagi. Manakuha sila ng kill. Okay, nalaban lang ang Smart Omega at lalayo na rin muna bahagya dito ang AP Bren. Alam nila na medyo lugi sila dahil nabitawan na rin yung mga ultimates. Pero ang ganda nun para sa AP Bren. Ang ganda nung set na ginawa ni Lord JM, even committing
the final slash. I think may flicker pa nga nakasama para lang ma-out of position dito si Ryzen na paggamit kagad siya ng last insanity. Sa totoo lang 50-50 na yun. Doesn't matter kung makuha ni James Punks kasi at least na-exhaust nila yung resources ng Smart Omega. And ang problema ngayon ng barangay is pumapasok ka sa teritoryo ng game na pantay kayo ng estado ng game, lamang ng konti ang AP Bren, and kalabang mo yung late game Moskov ni Shizu. And that's a beautiful start para sa AP Bren. Sinabi mo nga ganda ng displacement for Lord J. At hindi yun yung gusto or kinocall for ng Smart Omega. Kasi kailangan pasok sila dun sa area ni Yes. Haji later on. Oo. And without those areas na makakalamang Smart Omega, ngayon nahahawakan pa rin ng AP Bren kalamangan. Ngayon, makikita rin natin and even onto the top lane, maagang dalo kay Netsky, miss out ang SOD. Yeah, kapag flicker out ng nasa oras dito si Netsky, pero that's just another resource from the side of Smart Omega na mawawala. So bababa yung kanilang aggression. Meanwhile for AP Bren, yung SOD na kinumit ni Shizu, medyo soft commitment din eh. Parang, sige, binitawan ko yung ulti ko, farm lang ako ulit. No. Tsaka, ito, napansin ko lang naka-Oracle. Itong si Lord JM bilang kanyang first item. So, ang goal lamang niya dito ay tumagal talaga sa mga magiging team fight. 1,000 ang kalamangan ng AP Bren. Nasa magandang posisyon pa rin naman ng Smart Omega kung titingnan natin at susumahin. Tsaka kasi yung idea dito kay Lord Jem, as long as he could push through sa final slash combos niya, yung ilang segundong survivabilities, everything para sa AP Bren. Meanwhile, for Smart Omega naman, para bang nalilito tayo kasi hindi ito yung play nila yesterday na parang si Super Yeah. Yoshi at si Super Yoshi hanap agad ng target. Oo, kumbaga yung Deadpool, kung may idea naman eh, parang pwede ka mag-Deadpool sa ganitong klaseng lineup. Kasi hindi nila nakuha dahil nalalaro sila sa team fight dito ng AP Bren. Yung commitment ay hindi, medyo half-baked. Pero ito, Okay. Uy, nagamit din yung mga ultimates. Shizu ay bumabasa lang yung subito ibaba. Pero sabi ni James Pang, sige, ipita tayo. X-Nova ay nag-aabang din ang pagkakataon kung kailan siya tatalon. Ayun na nga't walang tinamaan, kundi mga minions sa likod. Final slash mula kay Lord Jemer. James Pang may ipit din. Pinagtutulong-tulungan ng barangay. At nakuha nila yung jungler. Napaganda nito pero sa may bandang iba pa tumatrabaho si Shizu. Okay, humahabol. At humahabol dito sa pagdating sa mga tore pa rin ang AP Bren. But meanwhile, babalikan natin yung mga pangyayari yun maya-maya lamang kasi babalik tayo for another team fight. Ayan na yung ultimate fighter. Inabutan si Aqua! Mapapatay siya dito ni Jenny. Pero right, yung right. din. Andun yung si X-Nova. Pinakahabol na din si Yaji. Then si Ryzen ay nagtagumpay finally doon sa pag-of Lord JM. Hinahabol ng barangay. At nakakuha na naman si James ng kill. Okay, in an instant na eliminate yung lead kaninang AP Bren. Yeah. Pero for Smart Omega, bawi na yun. yeah, requirement sa kanila, requirement for Omega na gawin nila to. And kita natin yung advantage pagdating sa team fight. Ang laking problema na itong expert na to, lalo may dalawang buhay siya. Technically, 4 kung idadagdag mo yung dalawang Piraga armor after the immortality. So for Smart Omega, ito na yung oras para ma-abuse nila yung power spike ng mga heroes, yung frontline nila with the X-Borg, tapos yung range advantage nila with the Farsa. Even though kanina napalayo din si Netsky, no? Ang awkward din kasi nung laban for AP Bren since na-burn na yung heavy spin. And medyo napasama pa nga, medyo wala sa pwesto dito yung Akai. And nung final slash si James, lumapit pa yung lapu-lapu doon sa Akai. So nung namatay yung jungler, napilitan si Shizu na sumama sa team fight. But for AP Bren, kailangan pa nila ng konting oras kasi hindi pa talaga sapat yung kanilang damage. At meanwhile, for Smart Omega, ito naman yung oras nga nang kung sila yung nag-initiate, diba? Nag-chase Yes. down sila, nag-dedicate sila ng time out to Lord JM. Doon sila nakalamang. Ayun yung hinahanap ko kahapon na sila naman sana yung mag-set ng tempo. Yep. Sobrang importante nun eh. And nagiging passive din lang. Yung sabihin na natin yung nagiging dito ng AP Bren, no? Parang nagre-react lang sila sa mga gagawin ng Smart Omega, which is hindi dapat ganun yung nangyayari. Lalo't sa mga objektiba, alam mong lalamang kayo eh. Yeah, pero ngayon kailangan na nilang gawin yun. Yung hindi naman passive pero patagalin mo yung gusto mangyari ng Smart Omega kasi kailangan talaga ng oras nung Moscow. Maganda yung ginagawa by the way ni Shizu. Ito yung mga example ng work hard in silence and let success make the noise. Ayan. Busin mo lang yung tore ng Smart Omega kasi ngayon okay pa sila. Kasi kahit pa sabihin natin malaki yung kalamangan ng Omega sa team fight, hawak pa rin ng AP Bren yung kanilang resources. Yeah, and technically, Shizu, hindi pa naman natin nakikita agad na bumababa, nakaka-free in terms of team Yep. fight. And as you mentioned, kailangan i-marinate muna. Oo, Kailangan tama. lutuin muna. Oo. So ganda kung may liquid seasoning yan. Tama. Pero Pasok na mamaya, pasok. mahihain kasi sa plato yan. At ngayon, ihahain nga ba nila yan kay Shizu na definitely is the next best option na targetin ng Smart Omega. Yeah. Ang dilemma lang ng AP Bren dito, yung Smart Omega may seasoning na to eh.
Kumbaga, pwede nang lutuin yung Beatrix. Literal, may tagaluto sila yung expert. Pag nag-glass insanity yan, luto ka dyan eh. Tapos meron ka pang naka-ready na mga bala mula kay Netsuki kapag may nantapang mula sa AP Brent. Kung gusto mo lumaban, nakatutok yung mga bala ni Netsuki. Hindi ko alam kung pwede yun. May mga medium rare ba na na Akai? Hindi ko ma-imagine eh. Pero No. Baka maging congratulations. Medyo animal cruelty yun. okay, masama. Pero ito, hindi masama to kasi equipment's free. Tama. Ang maganda rito is kompleto na yung mga defensive items mula dito sa Smart Omega, lalo pat nahawakan na ni James yung kanyang Athena shield. So hindi na niya kailangan intindihin yung Valentina. Pinahiram na siya ni Athena ng magic resistance. You're welcome. Pero ngayon, welcome din silang lahat dito pagdating Ayun na, sa Lord. James tumalo na agad. Okay, 10K yung buhay ng Lord. Oh, Si it's James, over! okay, ano sa bibig likuran? Haji, napaflicker, Lord JM. Ay, humabuli sa bibig likod. Napagdating James na basa ng Piranga Armor. Si Ryzen ay namatay. At nalalim ang mga Cordial sa likuran ng target ang AB Brent. Mapapatay si Nensky. Ubusap ang damage shield dito ng Smart Omega. Same with James. Sumisipat-sipat pa rin si Shizu. Hindi pa siya tapos dito. Si Haji kanyang hinahabol. Baka kadasin pa. At ubos ang barangay sa AB Brent. A triple kill for the Silent Kid, making noise with the triple kill. Grabe naman yun. Woo! Kung ikaw ay nagtatanong gana ba ang Aqua X Nova, pwes, tanong mo sa Barangay Omega. Nilikuran sila ng Valentina. Hinanap ni X Nova yung Farsa, na-cancel yung Feathered Airstrike, and immediately yung copied na Last Insanity mula kay Aqua, yung pinang-ubos sa likuran. Aqua on the flow. And ang ganda rin ng huli ni Lord James tsaka ni James Pax doon kay Ryzen. Sobrang umabante kasi yung Expert. Akala nila kaya nilang ilaban, pero naubos nila yung napakaraming buhay ni Ryzen. And technically speaking, sila na naman yung may magandang initiation doon. They've got the right targets, most especially, nagkaroon na magandang free hit dito si Shizu na kanina pa nga natin sinasabi, well marinated na to. Ngayon, kailangan naman ng Smart Omega dumepensa. A huge gold lead here for AP Brent. In an instant, oo, matutunaw man nila yung Lord, but the blessing already exhausted here. Kanina parang mga 300, 400 lang yan eh. Lumobo ng 5,000. Oo. Yung kalamangan ng AP Brent dahil doon sa pagkakaubos ng Omega. Ang masakit yan, feeling ko yung 2,000 dyan napunta kay Shizu eh. Aray So ko. talagang yumaman dito, pumaldo. Ito yung talaga, work hard in silence. Kasi ngayon successful na siya and ramdam na ramdam ng Omega. Yung mga sibat ng Moscow, ito yung parang masakit na marksman talaga sa MLBB. Yung mararamdaman mo yung late game na siya. Kasi harap-harap ka parang, mayaman ako. Pero kumbaga, hindi ko sasabihin, but there will be signs Oo. na mapaldo na ako. At yung sign na yon, looking at the Infinix in-game equipment, by the way, naka-Wind of Nature na rin dito, Shizu. So if ever man may mag-attempt lumikod, Tapang yan. extra survivability, sobra tapang, naka-purify din po, by the way, yung Moskov. Ang hirap hulihin itong Moscow na to. At ito yung magiging challenge ngayon sa Smart Omega, lalo na kay Super Yoshi kung paano niya hahabulin o hulihin. Oo. Tsaka yung yung aspect ng pagdating sa late game, pwede nang mamain ng AP Bren, yung Smart Omega. Yung mama, ito yung map micro, kasi meron silang Moskov. Literal na pwede nilang laruin yung Lord. Tapos ang malungkot pa rito, wala kang counter answer mula sa Smart Omega. Kasi yung answer mo sana, yung Kalea na huhuli sa jungle, nakaka-cancel yan ng heavy spin. So literal yung Lord dance ng Smart Omega rito, is hihintayin mo magkamali yung AP Brent. Kumbaga yan yung condition, Yes. diba? Somehow be patient, pero Uy! pag hindi magiging patient, excellent James Dax! Inabutan ng tone nitong si Haji, ngayon magiging next si James. Walang ultimate fighter sa amin. 15 seconds para sa Lord at hawak ng AP Bren ang buong mapa ng Smart Omega. Grabe yung AP Bren, may likod tactics, men. Kumbaga yung frontline, Lord JM tsaka James Pangs, kaya nyo na yan. Oo. Si Aqua tsaka si X-Nova may sariling mission. Kanina pa nila ginagawa to, men. Sobrang init ng ulo nila kay Haji. Sabi nila, pre, kailangan natin mahanap tong Farsa na to. Ang medyo nakakalungkot dito for Smart Omega is hindi rin naman pwedeng iaalay nila yung X-Borg, yung Lapu-Lapu para lang makita nila yung Valentina tsaka Gatot Kacha. Kasi kayang-kaya tanggalin yung mga frontliners kasi sapat na yung damage ngayon ng AP Brent. Wala, patatagalin nila o paabutin nila ng 10 seconds bago patayin. Oh, grabe naman. High level play, ladies and gentlemen, para sa AP Bren. Matagal-tagal pa mabubuhay itong Lord na to. Ito yung Napakagandang timing and as well as midnight, dito natin masasabi na they've got this
somehow controlled for AP Bren. Yes, dagdag mama talaga men yung yung map macro. Kasi ang hinihintay nila dito is yung 3-wave setup. Kaya nilang palakihin yung waves na hawak nila, naka-double cannon, pwede mag-triple cannon yan kasi lalabas pa lang yung Lord in the 41 second mark. 41. So 14-41, yan yung pwede magamit dito ng AP Bren. Hindi sila magpapakita ng kahit anong hero sa mapa para hindi makalabas dito yung Smart Omega. Naka-quarantine yung barangay at may palabas na Lord. Ang hirap nun kapag quarantine ka, may mga checklist ka kailangan sundan bago ka makalabas. At isa sa checklist na yon, syempre, magkaroon ng magandang opening sana sila Super Oo, Yoshi. May pass pa, no? Kailangan naka-registered eh. Kahit may pass ka, number 1 condition mo. Ang tanong sa'yo, asan sila? Nasaan? Oh. Diba? Kasi sa ngayon, harapan na hindi Ayun na, nila three waves. masyadong maibabapat doon. Even Ryzen, you've mentioned, hindi nila pwede na isacrifice yung X-Borg. And now, marching on to the bottom side is the Lord. Basag na yung inhibitor doon. Okay. Kahit paano nadepensahan yung Forest may top lane, talagang maganda rin yung sagot dito ng Omega. Nagpadala sila 5 hero sa isang lane. Pero ito, Aray ko, Sa likod. Babangin na buhay. Pero si Yoshi doon sa medalikod, may binabanatan. Lord JM, ay lalayo na rin muna. Ex-Nova ay nakakalun na with the Apple to Guardian. Walang minions. Dito ang AP Bren, matagumpay ang pagdepense ng Smart Omega. Nangalahati lang halos yung buhay ng Torre nila sa gitna. At mayroon pa silang way para humabol at umangat. ganda nung disengage yung AP Brent, sobrang bilis. Medyo na-miss nila yung opportunity na magamit yung Avatar of the Guardian para matalunan yung Feathered Airstrike ni Haji. Kasi I believe full duration Feathered Airstrike na ilabas ng Farsa. Kaya si Lord JM, napilitan siyang mag-dash in and then gamitin yung Final Slash Flicker para lang maabot yung likuran. Pero disiplina for both teams. I love how they're playing this endgame, lalo for Smart Omega. Kasi alam nila kailangan sama-sama sila. Si Lord JM kanina, kinailangan niyang hulihin yung Farsa may likod. And nire-respeto nila yung mga win conditions on both teams. Ang problema nga lang talaga ng barangay is lumalaki lang lalo yung farm ni Shizu. So lumalaki yung problema nila sa late game. Yeah, and problema rin sila kasi kanina even Lord GM dedicating his life. Di ba sabi mo nga, hindi na pinusto yung gatot na pagtalon. Even Lord JM has to do it himself. And then there was no one from side of Smart Omega kahit nag-dedicate na doon ng skills si Super Yoshi that could totally tore him down. So nagpapatong-patong ngayon Yes. yung problema para sa Smart Omega. Saka gusto ko dito yung selflessness ng mga heroes ng AP. Kita mo si Ako kanina, sa totoo lang kung pag ikaw Valentina, pag nagdikit-dikit yung kalaban mo, sarap pindutin ng lasing sanity. Pero ang ginagawa niya dito is hino-hold niya kapag wala na mga dash yung Smart Omega and hindi siya yung naghihintay lang ng timing. Kanina pa nasa gitna ng teamfight si Aqua, nagagamit niya yung kanyang Brave Smite, yung kanyang passive na kapag lamang siya sa level, nahihil niya yung sarili niya. Kanina pa niya dinuduroan yung kalahian ni Super Yoshi. So talagang hindi rin makaharap ng entry point yung Smart Omega kasi ang dami ng factors. Hindi lang si Shizu. Kailangan nila intindihin yung AOG, kailangan nila intindihin yung Final Slash. Dulong-dulo pa actually yung damage nung Moscow. Nag-layer-layer na talaga, And napakahirap para sa Smart Omega. Binabanggit mo kanina itong si Aqua. And para sa kaalaman ng ilan, wala kasing Piraga armor na kailangan si Aqua. Pag Wala. sumabog yung Last Insanity, hindi mangangalahati yung buhay niya, yun pa rin yun, di ba? Kahit 1 HP siya, pwede niyang pindutin Pwede yan. nga, pwede yun. Kaya nga very interesting kanina, parang mas natuwa pa siya na okay, may X-Borg. Ay, hindi ako malilito. Di ba, with the Valentina, sobrang ganda ng kits na meron siya. And we've seen what the Arcane Shade and even the Shadow Strike can do alone. Even without the Last Insanity copy. Ngayon, it's up to Smart Omega to totally defend for their base as the Lord marches onto the bottom side. Yeah. Sabay-sabay, may SOP Spear. tatama. Okay, pwede Turshik naman para kay Haji ngayon, si Ryzen. Okay. Sinasalo lang. And si James ay kailangan na rin lumayo. Oy, James Bang medyo napalalim din. Na-force yung heavy spin. Pero sasalubungin na ng Smart Omega itong Lord. Mapapatay nila ng tuluyan. Hindi pa rin nagamit ng AP Bren yun. Yeah, okay. Let's be real. Ito ang problema mo kapag may kalaban kang export. Kahit sabihin natin na ang lakas yun sa teamfight, ang lakas yun sa base push. Ang dilemma mo kasi sa export, kapag nag-late game, isa to sa pinakamahirap pushan Kainis, na hero sa MLBB. Tapos, ito pa malupit, dagdag mo dyan si Farsa. Napakahirap din pushan yan. Ito pa malupit. Dagdag mo pa dyan yung Beatrix. Napakahirap pushan yan. So, itong larong to, feeling ko, aabot tayo sa point na either may mechanical error or sobrang lupit na macro from AP Bren or Smart Omega. Kasi stall na to eh. Ito na yung parang stalemate yung dalawang team kasi hindi rin naman ganun kadali mag-commit for AP Bren na mag-push ng towers kasi may kailangan silang export na intindihin sa loob ng base ng Smart Omega. Meanwhile, you have Omega na medyo awkward din sa kanila na lumaban sa Lord kasi nga because of the things that we talked about earlier na
sobrang imposible mag-lord para sa lineup na to. Parang suma total for Smart Omega, mukha mang hirap sila at di sila makalabas ng base. Pero hirap din yung AP Brain kasi ayaw nilang lumabas. Yan. Hindi nila maabot. Technically, ang gagawin lang talaga nito, mag-antay. Pag may umasim mo nag-oversell for AP Brain, yun naman yung window para sa Smart Omega. Nag-aantay lang talaga sila. May isa lang na mag-trespass, yari ka. Parang ganon. Tsaka parang parang ang ginagawa na lang ng Smart Omega, sige, kunin nyo na lahat ng mga gusto nyo kunin. Basta kami, dito lang kami sa barangay namin. Tiis Pumasok lang. kayo sa barangay hall. Pumasok kayo. Tiis Sige lang. kayo na, Pogi. Oo, sige kayo na, Pogi. Sige na, yung pagtitiis nyo, alam namin pogi kayo. Pero ito, kailangan intindihin ng APB rin yun. Kasi yung Beatrix din, malaking problema yan sa League Team kasi meron pang one-shot na combo mula dito sa Smart Omega. Hindi lang yung hashtag nila yung one-shot, literal pati yung Kalea at Beatrix, pwede silang humanap ng potential target. And one target that they can actually pick off is yung Arlott. Para at least matanggal nila yung isang frontliner ng AP Bren. Kasi siya lang yung hindi naka-purify eh. Basically yung Akai pwede mag-heavy spin, yung Valentina pwede nga mag-purify, Purify. yung Gatot Kacha pag tinanong mo yan, di namatay, medyo malaking problema yan. Kasi may revitalize. Saka okay lang sa kanya. Yes. Diba? And so far for Smart Omega, tama ka nga. They're just eyeing out na Super Yoshi, may natatanong ka ba dyan? Kasi Oo. laging nakaabang lang, close behind dito, sila Netsky, even Haji. Now we're down to the 4th Lord for this round. 20 minutes into the game na tayo. Unti-unti na nakakalakad palabas sa Smart Omega habang for AP Bren. Oy, 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 oy. Conceal play here para kay Lex Nova. Lord JM pumasok. Ay, naku po, walang Oh, lumaban. James! Pero yun na nga mangyayari. Ibabras ka agad. Oh, wala si James. Sapat ba? Kaya Federation na bitawan na din yung Haji magkakancel din. Heavy spin, tumama rin yung SOD. Ngayon si Ryzen Shizu! Nilabasan na nila dito yung Pirago Armor. Hapan doon sa may matalikuran. May nagagalap din pala. Super Yoshi. Ay, hindi normal lang itong si X-Nova. Atras mo na sila si Aquay mamamatay. Ngayon ay nawala na rin itong si Ryzen. Delikado at ang Smart Omega dito pero okay lang. Sabi nila, sige, okay lang. Wala man si Ryzen. Wala rin naman si Aqua. Tatlong magkakaibang clash yung nakita natin pero isa sa isa yung naging palitan natin doon. Grabe. Si James Mint, actually dalawa yung clash eh. Si James sabi niya, sige gawin nating tatlo. likod. Labanan natin yung Valentina, may laban para sa harap ni Netsky, si X-Nova. Sinasagad niya yung sarili niya para hindi maka-free yung Beatrix. Pero ito si Lil J na naman. Naku, nakaiwas si X-Nova. Hinahawa. Ay, nandun yung Phoenix Suns! Mamamatay si Haji! Ngayon, takbuhan muna ang Sport Omega. Tumama rin yung Nets! Edwin Sinetsky. Nakipagsamayan na. Ngayon, nagamit na rin yung kanyang Wind of Nature. At sa likuran, tumalo na rin si X-Nova. Sinulungong si Super Yoshi. Mamamaalam din. 4-man down. I repeat, 4-man down para sa Sport Omega. At si James na lang ang natitira. Ready na ang AB Bren. Nagsagasa ng barangay. Pero nilaban na lang dito ni James. Pipilitin niya ang Oh, James! protektahan. Pero abot pa siya. Nakapag-mindset pa. Pero hindi. Mamamatay siya. At ang AB Bren ang kumuha ng game number 1. What a game! For that match number 1. And it all boils down to AB Bren finally getting that first game win laban sa Smart Omega.